Nakakahiya tuloy ngayon ang PCO Secretary na si Jay Ruiz dahil ang kanyang ibinabalita ay chismis lang pala. We've heard, so narinig lang niya na mayroon daw warrant of arrest ang dating Pangulong Duterte mula sa ICC. Inilathala ng The Manila Times na mayroong Interpol Issues Red Notice ang dating Pangulong Duterte, kaya ang kanilang caption, 7,000 strong force to arrest Duterte. Ito nga sa palace statement na ito. Well, kung totoo nga po na meron po kasi tayong legal and diplomatic obligation na dapat po nating sundin. Kung hindi po ako nagkakamali, bagamat hindi tayo winidraw na natin ang ating membership sa ICC, pero tayo po ay parte pa rin ng Interpol. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa na-subscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Hindi lang hit ang bell. I-bell all nyo po para nakakatanggap kayo ng notification. Every time na meron po tayong upload. Kahapon ho, umugong ang bali-balita na arestuhin na si Tatay Digong. May warrant of arrest daw. Kwento nyo sa bagong. Nakaka-AIDS kayo Gigil na ho sa inyo ang ating mga kababayan dahil yung mga ginagawa nyo na diversional tactic, ika nga. Meron naman kayong patutsada. Tinatakpan nyo lang yung BICAM issue at yung petisyon, Yung petisyon na dapat sinasagot nyo, gusto nyo pagtakpan, nagpadala pa kayo na napakaraming pulis sa Davao. Naghahanda kayo ipahuli. Nagsalita na ho ang mga galing at ICC. Wala nang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas since 2015, Kaya magtigil kayo. Yung mga pangdadivert nyo ng mga issue, hindi na ho papatok yan. Nagsalita na nga yung taga Maynila wala pa nga daw. Wala pa matibay na balita kung may ICC. Ice candy meron, ICC wala. Na kayo ng tipaklong. Pero bago natin simulan natin talakayan at reaksyon, likes and share. Sabahan mo na subscribe, i-bell all nyo Share nyo yung video, i-like nyo muna at bago tapusin nyo yung video. Para maganda. Eto, ICC nagsalita na. No warrant kay Duterte, booking ang pakulo. Alam niyo ho, ito mga ginagawa nito mga magagaling at nagmamagaling at pilit nililiis ang usapin. Pinasasagot sila within 10 days dito sa iskandalong kinasasangkutan nitong Bakulao, yung namumuno at yung dalawa, isang babaeng kilembot at isang taga Bicol o isang SP. Pinasasagot sila within 10 days. Ngayon, nagpakana sila ng tanimbala di umano. May kwento na naman ng tanimbala. May issue na naman ng tanimbala. At meron na namang issue, nagpakalat sila doon sa mga bulager nila na merong warrant of arrest si Tatay Digong. Ito na mga bulager, atat na atat sa content, ito. Kinalat ngayon ng fake news. Ito namang stream, kunyari hindi alam. May nagtatanong ba, meron ba? Sinagot na ho nung isang abogada na laging pinapasok yung ICC. Wala ring masagot. At nagsalita na rin yung babaeng abogada na undersecretary, wala pa naman daw. Kung meron man daw, sasabihin nila kung may warrant of arrest. Ano ba talaga ang totoo? Eto, panoorin natin Tapusin nyo yung video Huwag kayo mag-i-skip. I-like, i-share. Ito na. Talagang desperado na ang Marcos administration na hulihin ang dating Pangulong Duterte. Kanilang ang pinalabas ng mainstream media na itong si dating Pangulong Duterte ay mayroong Interpol Issues Red Notice. Pero nang hanapin ni Attorney Trixie Cruz Angeles kung mayroon ba talagang red notice ang dating Pangulong Duterte, dito niya nakita at napag-alaman walang red notice at wala ring warrant of arrest kay dating Pangulong Duterte mula sa ICC. Kita niya? Di wala. Pakulo lang pala nila para mapagtakpan yung iskandalo ng petisyon at buy scam.
Oo, sagutin nyo yung komento ha, i-komento. Komento nyo, sagutin nyo dyan sa Supreme Court. Para magkaalaman, hindi yung magpapasok kayo ng pulis sa Davao, 7,000 pulis, at meron pang bagong taktika. Oo, sabi nung ibang bulager, nagtakbo na raw, tumakbo na raw si Tatay Digong para maka-eskapo dito sa ICC. Wow, ang gagaling nyo magagawa ng kwento. At yung isa, yung tumatakbong, ewan ko kung ano nasa utak mo. Oo, meron atang yun eh. Oo, diferensya. Oo, tumatakbo. Nagpakalat din ng fake news. Nakang tipaklong talaga. Oo, matindi talaga ito mga ito. Basta talaga, makagawa ng fake news. Magkano? Ano ba labanan dito? Kwarta kahon, kwarta o bayong? Ganun na lang ba kayo kadesperado? Talagang siraan ang mga Duterte? Di ba nagpunta kayo ng Hong Kong? Oo, yung mga alyado nyo. Ano nangyari? Bakit si Tatay Digong at si BP Sara at yung kaalyado ni BP Sara at ni Tatay Digong noong pumunta ng Hong Kong, ibang klase. Hindi na tuloy nakapasok yung iba nating kababayan sa loob ng stadium. Pasensya na ho kayo sa mga taga Hong Kong. Kung hindi man ko nakapasok dahil sa puno na. Sa monitor na lang po daw sila nakapanood. Pero nagpapasalamat sila dahil, yung puso na binigay sa kanila ng Tatay Digong at nagsalita doon, talagang daman-daman nila. Ewan ko lang ba dito sa mga bakulaw na ito, nung pumunta sa Hong Kong at pumunta ng Singapore, yung alyado ng sinusuka, walay. Ibig sabihin, wala hong sustansya ang mga Pilipino na susuporta sa kanila. Ibig sabihin, malamig. Sorry kayo. Eto, mainit ang pagtanggap ng ating kababayan sa Hong Kong dito sa mga PDP at tinawag na Team Suka. Di ba? Nagsalita rin si BP Sara. Tuloy natin to para malaman natin yung mga kasinungalingan na may warrant of arrest na raw si Tatay Digong. Wow! Kwento sa unggoy. Baka maniwala pa sa inyo. Pero yung mga naniniwala kay Tatay Digong, hindi ho maniniwala na may warrant. Pakulo nyo lang yan para ma-divert ang usapan. No red notice on Interpol side. No warrant on ICC side. Ayon din sa post ni Maharlika. Yan. As of 9:47 a.m. March 10, 2025, nag-check po ako sa database ng Interpol. Wala pong red notice alert si former PRRD. In any case, kung meron man, hindi po iyon international warrant of arrest. Batas Pilipinas pa rin ang basihan kung susundin ng red notice na yan. Para sa kaalaman ng lahat, Attorney Harry Roque, Huy, Tridor.com. Ito ang dapat ninyong pinapatawag, ang mga mainstream at PCO, bangag administration na pasimuno ng fake news. Mga na kayo. Nakakahiya tuloy ngayon ang PCO Secretary na si J. Ruiz dahil ang kanyang binabalita ay chismis lang pala. We've heard, so narinig lang niya na mayroon daw warrant of arrest ang dating Pangulong Duterte mula sa ICC. Pero ayon naman kay Solicitor General Menardo Guevara, wala daw silang nare-receive na any notice at communication mula sa ICC. Kaya naman ang Solicitor General at ang NBI tinawag na fake news ang narinig ni PCO Secretary J. Ruiz. Sa kabila ng pahayag ni J. Ruiz, agad itong itinanggi ni Solicitor General Menardo Guevara at nilinaw na walang anumang abiso mula sa ICC tungkol sa umano'y arrest warrant laban kay dating Pangulong Duterte. Bukod kay Guevara, mariin ding itinanggi ni National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago ang ulat na may warrant of arrest na laban kay dating Pangulong Duterte. Hanggang sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag mula sa ICC ukol sa umano'y warrant laban kay dating Pangulong Duterte. Dahilan para patuloy na mapansin ang malabong komunikasyon ng PCO sa isyong ito. That's fake news, Manila Times. Down with Manila Times. Friends, stay calm. They just want VP Sara to react violently so they can lodge another case against her para lalong ma-impeach. Please stay calm. If need magbayad ng bail, let it be. Just follow the legal process.
Let's not react violently so they cannot use another case on another case against them. Tama ang sinabi nito ni Platchik. Oo, tama lang. Oo, sumunod lang, no? Kasi pag magpuprovok ka, alam mo naman, itong mga gigil na mapatalsik ha, si BP Sara, ay gagawa talaga ng mga hindi maganda yan para sumiklab. Oo, matalino. Di ba? Matalino ang mga Duterte. Ayan nyo lang yan. Sabi nga ni Tatay Digong sa speech niya pag umuwi ako, papa-aresto tayo. At, anong tawag doon? Parang share na lang sa monumento. Pero joke niya lang yun, ha? Kayo naman talaga, doon sa taing-tae na mawala sa pwesto si BP Sara, wow, kwento yun sa pagong. Baka maniwala pa sa inyo yan. Tuloy natin to. Let us pray for them so Tatay's legal team can plan properly. God is on our side of goodness. Kaya't sa napapabalitang aarestuhin ang dating Pangulong Duterte kahit wala namang kasalanan, ay hindi pumayag ang OFW at ang mga Pilipino. Sa isang speech ni VP Sara ay nagliyab ang puso ng bawat Pilipino at kanilang ipinakita kung gaano nila kamahal ang mga Duterte. Panoorin natin ang buong video. Oh my God mga Lods! Si VP Inday Sara ay kasama din na pumunta ng Hong Kong. Panoorin natin. Hiyawan ng ating mga kababayan. Salamat po sa mga kababayan nating mga bayani ng bayan na nasa Hong Kong. At hindi lang sa Hong Kong, buong bansa na mga nakagsasakripisyo para itaguyod ang kanilang pamilya sa Pilipinas. Ayan maraming salamat po. Ito ang pinakaabangan natin. Diba? Meron silang pautot na aarestuhin. Nagpapunta ba naman ng 7,000? Pati ba naman mga kapulisan iniistorbo nyo? Kayong wala kayong magawa 7,000 papupuntuhin nyo sa Davao? Naku po. Gumagawa lang kayo ng kwento, istorya nyo, At mamaya ipapasok natin yung balita doon sa tanim. Sa tanim sa Naiya. Nilinis na ni Tatay Digong pinapasok nyo na naman. Hindi lang isa. Meron na naman panibagong issue. Kayo kung kayo ay napag-utusan, naguluhin na naman, tigil-tigilan nyo na. Tigil-tigilan nyo na dahil nilinis na ni Tatay Digong yan. Huwag kayong pakilamera. Huwag kayong magpasilaw sa gabarya na makukuha nyo para gawin lang yun. Masisira ang trabaho nyo. Kagaya dito sa 3 babae na security officer ata di umano, nasibak na. Ikaw ba naman, may x-ray na bago pumasok? Makikita na kung nandun. Dapat dun pa lang sa x-ray, sa entrance ng terminal, hinalungkat nyo na yung gamit ng mga turista na kababayan natin. Ngayon, dinala nyo sa Gedli. Baka nakita nyo nga kasi yung dollar. Kaya nyo sa Gedli dinala. Nabidyuhan. Nag-spread ang video. Nagsalita na yung ating... mamaya, abangan niya. Pero ito muna sa Davao, 7,000 strong force to arrest Duterte. Wow! Kwento nyo sa unggoy. Inilathala ng The Manila Times na mayroong Interpol issues red notice ang dating Pangulong Duterte. Kaya ang kanilang caption, 7,000 strong force to arrest Duterte. May kaugnayan kaya ito sa pagdating ng PNP sa Davao International Airport na naka-battle gear. Ano na naman kwento ito? Nag-trending na naman ito. Full battle gear, aarestuhin mo si Tatay Digong, 7,000 nakapulisan. Bakit? Paano kung tapatan yan, yung 7,000 nyo, tapatan yan ng taong bayan? Kayo kung mag-uutos kayo, linawin nyo, wala warrant of arrest o arrest warrant ng International
criminal court, si Tatay Digong. Na-check na yan. At mamaya, ang isang lalaki na taga Maynila, hindi na rin makasagot na maayos kung meron ba o wala. Sabi niya, kung meron man o wala, antayin natin kung ano yung announcement. Kita nyo, wala kayong konkretong pahayag. Man kaya ang binabalak ng Marcos administration ngayon? Ang tanong ng mga netizens, isa na naman ba itong diversionary tactics? Malamang! Upang ilihis ang issue ng kanilang 2025 national budget at ng issue nila sa PhilHealth? Pero diba? ano nga ba ang posibilidad bakit aarestuhin ang dating Pangulong Duterte? Ayon sa panulat ni Tio Moreno, inciting to sedition case, not ICC warrant, is the real issue. During the PDP Laban proclamation rally, former President Rodrigo Duterte made a controversial remark stating that ito, nakakabigla lang to inciting to sedition ang sinampang kaso. Meron kagad warrant? Samantalang kayo, pinapasagot kayo, hindi kayo nagsisagot Oo. Diba sa Supreme Court? Pinapasagot kayo, hindi nga kayo sumisipot Diba, winawalang bahala nyo. Agad-agad ito, warrant na inciting to sedition? Inciting to sedition case? Ang bilis nyo kumilos Halata Halata kayo masyado. Personalan, politika, gusto nyo talagang mawala ang mga Duterte. Kaya ito ginagawa nyo. Tandaan nyo mga kasama. Tandaan nyo ho, taong bayan ang kakape ng mga Duterte. Ilan lang kayo, tandaan nyo yan. Baka mamaya magsiliparan kayo, sabi ni Aling Ledesma rito. At mawala kayo sa Pilipinas. Ang kukulit nyo ayaw nyo lang hintayin na, minabadali nyo talaga. Sagutin nyo muna yung ba-scam. At yung PhilHealth Fund, yun ang main issue. Tuloy natin to. All PDP Laban candidates would win Senate seats if 15 incumbent senators will. As a result, Criminal Investigation and Detection Group or CIDG Chief Police Major General Nicolas Torre III filed an inciting to sedition complaint against Duterte before the Department of Justice over his statement. While some speculate about a possible international criminal court arrest, this remains highly improbable unless there is a strong political maneuver from the Bongbong Marcos administration. Even then, the ICC's actions have had little effect on powerful figures, as seen in Russia, where an ICC warrant against Vladimir Putin did nothing. Moreover, the Philippines is no longer a member of the ICC, having withdrawn from the Rome Statute on March 17, 2019. Sorry kanina pala, 2015 pala yung nabanggit ko. Ito pala, 2019 pa pala, March 17, 2019. This means the ICC lacked jurisdiction over the country, making any warrant from them legality questionable. So, moreover, the Philippines is no longer a member of the ICC. Okay, maliwanag Tapos, i-insert nyo, may warrant of arrest galing ICC. Mga, naku kayo. Ito, mas maganda yung pag-uusapan natin dito. Kahit sila, hindi nila alam kung ano yung arrest warrant na sinasabi. Kung meron ba o wala sila may sagot nakakatawa lang Kanina nagpa-interview sila. Presko na naman ika nga. Hindi pa matatapos yung presko nyo? Di ba? Kampanya na. Bakit andyan pa kayo? Di ba bawal na yan? Ano ba sabi sa batas? Kailan ba ang start ng kampanyahan ng local? March, ano ba? Tignan natin mamaya, start Kasi dapat ito, wala na ito dito sa tignan muna natin mga kasama, yung campaign start, no? Campaign, local, start.
Campaign period of election 25 national, tingnan natin dito kung kailan. So, the 90 days campaign period for senatorial, the campaign period of 66, sa ano yun? Local. Candidates are not allowed campaign April 17. Iba to. Hanapin natin bakit kasi nagtataka tayo? Andito pa itong makikita nyo sa video. Bakit andyan pa siya? Official campaign period. Tingnan natin search natin para sigurado tayo. Period. Local candidates. Start of campaign period things you do. Local senatorial. Senatorial to Yung local, anak ng tipaklo, ibigay mo na. Ang taga... Comelec. Bakit wala? Hindi nakalagay. Google ginugoogle na kita. Official campaign period, Comelec. Para para sigurado tayo. Wala akong makita, pero bahala na. Sana, i-comment nyo sa comment section kung kailan talaga yung start ng local campaign. Para alam natin. Baka mamaya kasi, bakit nandito pa sila, nagsasalita sila rito, tapos na pala yung mga, trabaho nila dyan. Kailangan nilang umalis na dyan. Pero bakit nandyan pa sila? I-comment nyo mga kasama. Ito na. Malacanang has assured cooperation with Interpol if the ICC issues an arrest warrant. Ano pong masasabi nyo? Usapan, arrest warrant, di ba? Meron ba ang arrest warrant? Tanong natin, sagutin mo. Dito nga sa palace statement na ito. Well, kung totoo nga po na meron po kasi tayong legal and diplomatic obligation na dapat po nating sundin. Kung hindi po ako nagkakamali, bagamat hindi tayo winidraw na natin ang ating membership sa ICC, pero tayo po ay parte pa rin ng Interpol. In fact, nung tayo po ay... Ano yun, kuya? Winidraw na natin yung ating partisipasyon sa ICC, pero parte pa rin kayo ng Interpol? Para saan? Anong ugnay? Sige nga, paki-explain. Hinanap po natin si Alice Guo sa ibang bansa, ay humingi rin tayo ng tulong at suporta sa Interpol. Kaya hindi naman po maganda na tayo ay tataliwas dito. Dahil kung tayo po yung nangangailangan, sila naman ay ina-accommodate tayo. Kasi miyembro po tayo nito. Opo. Pero sir, just to be clear lang po, actually follow up na rin po sa unang mga naging tanong. Paano nga po kung magkaroon ng, ano lang po yung magiging just give us a walkthrough po, kung magkakaroon nga talaga ng arrest warrant at kung sakali nga na ma-arresto rin, yun nga, magkakaroon po ba ito ng epekto sa impeachment proceeding given na si dating President Rodrigo Duterte, kasama rin siya sa mga pinangalanan na, sa mga sinabi noon na susuporta dito nga sa team ni VP Sara na harap sa impeachment? Insofar as si President Digong, tingin ko naman ang kanyang participation is pagiging abogado. So sa tingin ko naman marami pa silang battery of lawyers na haharap dito. So sa tingin ko hindi naman ito magiging kawalan. Pero insofar as si VP is concerned, ibang usapan po yun dahil siya po yung ating subject nito pong... si VP pala ang subject nyo talaga. Para saan? Para hindi makatakbo sa 2028. Ganun ba? Tuloy. Impeachment complaint. But pwede naman po itong umusad dahil unless of course kailanganin ng kanyang presensya. Pero kung hindi naman po, pwede naman po itong umusad, itong impeachment trial. Okay, and another question lang po, since ito ay nagsimula sa mga pagdinig ng House Committee on Good Government, recent findings show nga that names like Pia Piatos Lim, Renan Piatos, and Xiaomi Ocho were listed as beneficiaries. Okay, may pasok ko lang na-search ko na mga kasama. Magsisimula naman ang kampanya sa mga lokal na kandidato sa Marso 28. Etong Marso kaya pala nandito pa to si Mama. Pero sa Marso 28, wala na. Kaya pala meron sila mga pautot para magliyab. Nagpadala sila ng
yung nakitang sundalo, hindi natin alam kung sino nagpadala niyan. At dito sa ICC issue, wala naman silang masagot kung totoo bang may warrant of arrest. Dahil sinabi rin dito ng mama, hindi na tayo parte ng Interpol. Matagal na. Pero, ano yung sinabi niya kanina? May pero hindi na maganda yung kung ano pa yung pero na yan. Tuloy natin to. Of VP Sara's confidential funds, but these names do not exist in official records. And si VP Sara, kailangan pa rin niyang maglabas ng list, ang full list doon nga sa beneficiaries ng confidential funds. Ano pong masasabi niyo? Well, ito nga ipagpapatunay na mas lalo to lumalakas po yung ebidensya natin. Lumalakas daw ang ebidensya. Oo. Totoo kaya? Parang, narinig nyo ba? Ulitin natin parang, lumalakas daw yung ebidensya Tignan natin Lumalakas daw yung ebidensya ito. Sa mga pagdinig ng House Committee on Good Government, recent findings show nga that names like Pia Piatas Lim, Renan Piatas, and Xiaomi Ocho were listed as beneficiaries of VP Sara's confidential funds, but these names do not exist in official records. And si VP Sara, kailangan pa rin niyang maglabas ng list, ang full list doon nga sa beneficiaries ng confidential funds. Ano pong masasabi niyo? Well, ito nga ipagpapatunay na mas lalo to lumalakas po yung ebidensya natin. Ito ay magiging parte. At parte po ito ng ating articles of... wag na nating pag-usapan. Talagang halata nila no? Halatang halata mga kasama na talagang si BP talaga ang target. Ito, yung magandang balita na nasibak na. Sino yung nasibak na? Tingnan natin Yung tatlo atang security officer doon ay sinibak. Tignan natin dito. Udlot ang bakasyon ng isang mag-ina sa Vietnam. Wait. Mali ulitin natin Mabagal yung system natin tuloy. Muntikan ng maudlot ang bakasyon ng isang mag-ina sa Vietnam. Bago kasi sila makasakay ng eroplano, hinabol sila ng security at sinabing nakitaan ng bala ang bag na dala nila. Naabala na. Nakitaan? Baka nakakita ng dollar. Baka nakakita ng dollar. Yun ang pag-uusap dito. Kaya nanlaki ang mata ng tatlo. Tuloy. Tinawanan pa raw ng security ang galit ng mga biktima. Live mula sa NAIA, nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid, exclusive. Rainiel, kumusta ang mag-ina at natuloy pa ba ang kanilang biyahe? Nakarating naman sa Vietnam yung mag-ina nito ring Huwebes, at pero dahil nga sa trauma, tila ito na raw yung kanilang huling lipad matapos nga itong nangyaring insidente. Naku. Bala, saan dito bala? Wala naman. Pakiano mo po? Wait lang. Rosary. Halos ibulatlat na ng senior citizen na si Ruth Adel ang kanyang bag sa boarding area ng NAIA Terminal 3 nitong Huwebes. Matapos kasing makalagpas sa huling screening area, laking gulat nila ng anak na si Kai nang bigla silang sinundan ng 3 airport security officers. May dalang cellphone photo ang mga ito at sinabing may lamang bala umano ang bag ni Ruth. Pero matapos ang higit 5 minutong kalkalan, So hindi nga kami. Sa isang exclusive interview, sinabi ni Kai sa News 5 na nakasisiguro siyang hindi x-ray photo ng bag ng kanyang ina ang ipinakita ng mga security officer. Yung susi, wala pong dala yung nasusi na parang susi ng motor yung nanay ko. Rosary din po, hindi po nakita dun sa scan. Napagtanto na raw ng mag-ina na nabibiktima na sila ng pambubudol sa loob ng paliparan. Sabi ko, baka tanimbala to. Tama, tanimbala na naman kayo, no? Sa ginanong ko na. Ngayon ako nakapagsalita ng gano'n kasi talagang galit na po ako eh. Ama lang yung ginawa mo, mami. Sa huli, wala raw nakitang bala sa kanilang gamit. Walang ka-remorse ni after. Kumbaga po yung eksena pagka nagsasalita po kami, tinatawanan po kami. Ang malala makikitang nagtatawanan pa ang mga security officer na tila walang naabala o naperwisyo. Dekada na ang lumipas ng pumutok ang tanimbala scam sa NAIA. Pero 2025 na tila on-board pa rin ang ganitong klase ng pambubudol. Ang siste sa ganitong modus, tataniman umano ng isang security personnel ng bala ng baril ang bagahe ng isang pasahero at saka hihinga ng pera kapalit ng kanilang pag-alis at record-free na pasaporte. Ayan.
Wala pang komento ang Office for Transportation Security tungkol sa insidente, pero pilit namin silang kinukunan ng panig. Nitong Webes lang din nanumpa si Undersecretary Arthur Bisnar bilang administrator ng OTS. Dito niya nabanggit na isa sa kanilang tututukan ang pagwawalis ng mga tiwali at abusado sa kanilang hanay. Ano? Ha? Tapos ang karir yung tatlo. Nabalitaan natin, sinibak na ho yung tatlo na yan. Tatawanan pa kayo, kala nyo makakalusot kayo ng dollar, ha? Saklap na! Ganyan pala ginagawa nyo. Ganyan pala pinapakain nyo sa inyong family, ha? Yan, sarap pala na pag-dollar, no? Kano ba? 57 something? Isang $100. Paghahatian yung tatlo sa isang tao. Kung makarami kayo, na meron kayong sinasabing bala-bala-bala. Nabalasa kayo. Yan. Di ba dati meron pa nga yung kinain yung dollars? Pahiya, ano? Hanggang sa muli mga kasama, abang-abang tayo sa mga ating daily upload. Hanggang sa muli, bye-bye.